MIUI o Mio Gear ba? Dito tayo sa laging fresh ang motorsiklo sa Unimart. Unimart morning sa ating lahat mga ka-riders. Andito po tayo sa Unimart Motorcycle Pila Branch para tulungan ko po kayo mag-canvas ng motorsiklo. Sir, good morning Pagdating po talaga sa scooter category ng mga motorsiklo, hindi maiiwan itong si Yamaha. Marami pong model unit ng Mio ang lumabas. Una nga po si Mio Sporty, and then itong nasa harap natin si Mio Gear 125 at si MIUI 125. Nagkaroon din po ng Mio Soul Eye, Mio Gravis, Mio Pacho at saka Mio Aerox 155. Pero kung ang budget naman po natin ay 80k below, dito po tayo sa Mio Gear Standard at saka sa MIUI Standard version. Okay, unahin po natin ang price ng Mio Gear 125. Ito po yung standard version lang, yung may S po, medyo mataas po ang price nun. So pag cash po siya kukunin, ito po ang kanyang cash price, 79,400 pesos. And then kung installment naman po, ayan, magda-down tayo ng 4,900. Sa isang taon po, 7,855. Sa dalawang taon po, 4,499. At sa tatlong taon naman po ay 3,446. At dito naman po sa MIUI 125 na standard version din po, meron po siyang cash price na 77,900 pesos. And then kapag installment po, down din po niya ay 4,900. And then sa 12 months po, 7,695. Sa dalawang taon po, 4,402. At sa 36 months naman po ay 3,370. So hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Clarify po natin sa kanilang mga kulay. Magkaiba po kasi ang available na color sa mga Gear S at sa MIUI S. So dito po tayo sa standard. Ang available po na kulay dito po sa MIUI standard ay cyan white, black, ito nga po, at saka orange. And then sa Mio Gear Standard naman po, ito, meron po siyang light gray. Ito po siya. At meron din po siyang dark gray na parang black na rin po ang kulay. Para naman po sa MIUI 125S, available po ang kulay matte candy blue. Meron din pong matte black, matte gray, cyan blue, at saka yung milk orange. And then para naman po sa available na kulay ng Mio Gear S, wala lang po dito yung worn gray. Meron din pong matte gray, matte black, at saka matte brown. Okay, unahin po natin sa looks ng dalawang scooter na to. Para sa akin, halos walang tulak kabigin Almost pareho naman silang gwapo. Yun lang, nagkakatalo lang sa pagiging aggressive. Siyempre, obviously, mas aggressive po itong si Mio Gear. At medyo bulky ang kanyang body, di ba? Okay, dito naman po sa MIUI, malinis siya. And then, mas sporty naman ang kanyang datingan. Okay, mapapansin natin, konti lang yung kanilang mga decals, kaya mas premium ang kanilang sura ngayon. Dito lang tayo makakakita ng decals sa MIUI 125. Okay, ayan po yung kanyang brand na Yamaha. Meron siyang lining ng kulay yellow. Ganon din naman dito sa kanyang side profile. Okay, yung po kanyang model name na Mio and the displacement na 125. Dito naman po sa gear, ayan, malinis lang, wala nang ibang kulay. Yung kanya lang model name na Mio Gear. And then syempre yung emblem po ng Yamaha na very premium dito po sa side profile. And then dito naman sa gitna, sa kanyang pinakadibdib, meron po siyang model name na Gear. Ganon din po sa side profile. Mas maganda talaga pag malinis ang kanyang side profile, di ba?
Okay, sa lighting system naman po ng Mio Gear 125, combined bulb and LED po ang kanyang mga ilaw. Okay, dito sa kanyang headlight, ayan, pure LED po ang ginamit. At maganda yung shape ng kanyang headlight, di ba? Para siyang meron ditong matangos na ilong pag sa side view. At maganda, pababa po yung direction, kaya hindi tayo masisilaw kapag makakasalubong po tayo ng Mio Gear. And then napansin ko, bulb po yung ginamit sa kanyang DRL or sa parking light. And then bulb din po dito sa turning signals. And then dito naman po sa MIUI standard, wala naman na bago sa kanyang lighting system. All bulb pa rin po ang ginamit. Okay, mula dito sa headlight at turning signals. And then ang maganda po sa kanya, yung shape ng kanyang headlight, di ba? Sana natugsungan na to na ginawa ng DRL, di ba? And then nakadagdag angas po itong fairings dito sa front na nakaangat siya na carbon fiber finish po na mayroon pong emblem ng Yamaha at logo ng Mio. Pero pagdating po sa taillights ng Mio Gear, pure bulb na ang ginamit. Then syempre ganun din po dito sa MIUI 125, all bulb din po sa kanyang taillights, turning signals. And then bumagay yung kanyang grab bar, di ba, letter M shape din siya. Stands for Mio. And then ayan, nakaangat siya, maganda. Hindi tayo mahirapang kumapit at malaki ang space para sa ating mga kamay. Then dito naman po sa Mio Gear, may matte black ang kulay po niya. Maganda, hindi madulas. Okay din naman, tamang-tama lang yung ating kamay dito. Dito po sa upuan ng Mio Gear, pansin nyo, single tone lang siya. Maganda yung kanyang tahi sa gitna, di ba? Kulay white yung stitch. And then, hindi naman ganun kalambot yung kanyang foam, pero tamang-tama lang po yung kanyang shape. Medyo malapad po siya kaysa sa MIUI. Then, magaspang po yung kanyang seat cover. Okay, dito naman sa MIUI 125. Well, almost the same po sila ng lambot ng foam. And then, pareho lang po sila halos ng shape. Sana nilaliman yung tabas, diba, dito sa rider seat para medyo mas komportable. Okay, single tone po siya. Wala ho siyang mga stitches. Anyway, madali namang gawa ng paraan yung ganitong mga upuan kung gusto natin maging komportable. Check po natin yung kanyang U-box. Hindi po pwede sa helmet. Pang ano lang po talaga, documents, basic tools, saka siguro raincoat. 4.2 liters na fuel tank capacity ang MIUI 125. And then sa fuel consumption po niya, from 35 to 45 kilometers per 1 liter. Siguro depende pa rin po sa bigat ng rider, sa road condition at sa throttle habit nating mga riders. Ito naman po tayo mag-check ng U-box sa Mio Gear. The same po sila ng ignition, di ba? Ayan, manual ka rin po ang gamit. Hindi sila nagkakalayo po ng underseat storage. Pero medyo mas malapad naman dito sa Mio Gear. Nga pala, nandito po sa U-box ang battery para sa MIUI. At ganun din po dito sa Mio Gear. Ayan, ang kanyang battery. Same lang din po sila ng fuel tank capacity. 4.2 liters din po sa Mio Gear. And then meron po siyang fuel consumption na 50 kilometers per 1 liter. So mas matipid po sa gas itong si Mio Gear. And then pagdating po sa top speed, almost the same po sila. Maabot din po ng 100 kilometers per hour. And then pareho din po sila ng engine oil capacity. Pareho pong 800 ml. At ganun din po sa gear oil capacity nila. Pareho rin po silang 100 ml. And then sa kanila pong muffler, almost the same po sila ng size. Ayan, naka-laser print ang Yamaha dito sa Mio Gear. Pero mas panalo sa pormahan ang heat guard po ng MIUI. Naka-carbon fiber finish pa po yung kanyang heat guard na plastic. And then dito naman plain black lang po sa Mio Gear. Plastic din siya mga riders. At ang maganda naman dito sa kanila, yung fan cover, dinugsungan na nila ng heat guard, diba? Double purpose siya. Kahit mapatikit tayo sa elbow, okay lang. May protection. O diba? Talagang magkapatid at pareho-pareho sila. At buti na lang kahit 2025 na hindi inalis yung kanyang kickstart, diba? Para meron pa rin tayong option or backup para pag nagloko yung ating electric starter, makakapag-start pa rin tayo. And then pareho pong may kill switch sensor yung kanilang side stand. Ayan, sa mga malilimutin, magtaas ng side stand. Ayan, para sa inyo talaga itong kill switch sensor. Okay, dito po sa foot peg ng Mio Gear, medyo nakausli siya. Oh.
itong kanyang aluminum na foot peg. Pero okay lang dahil nakaharang naman po itong extension ng kanyang footboard. Okay, multi-purpose po ito kasi ito po rider side back step. Then, pwede rin pong tuntungan ng mga rider. Pag halimbawa meron po tayo mga luggage dito sa footboard nakalagay, ayan, dito ipupwesto po yung mga paa ng rider. At okay naman dahil slip resistant po yung kanyang footboard. No need na siguro ng mating mga riders. So, talagang magaspang siya para kakapit sa ating sapatos. And then malapad din naman siya. Although medyo sexy yung kanyang gulay board, di ba? Pero malapad din naman, mahaba siya. Sa side bearings itong Mio ay, di ba? Para siya rito may shield, oh. Pero matipis lang siya, na carbon fiber din siya. Yun lang, check natin mamaya ha. Hindi kaya makaabala itong shape na to para sa ating tuhod or protection siya ng ating tuhod. Okay, ganun din sa kanyang floorboard, almost the same sila ng size. Magaspang din siya, no need na ng mapping. Then panalo si Mio Gear pagdating sa hook. Okay, meron siyang dalawang utility hook dito sa ilalim ng upuan at isa po dito sa harap. O ayan, meron siyang lock para hindi malaglag yung ating isasabit. Isa lang po yung kanyang pocket dito sa left side, malalim po siya at nandito po yung kanyang 12 volts na power outlet. Kailangan pa natin bumili po ng converter para makapag-charge po tayo ng USB or Type-C. Okay, dito po sa MIUI 125, wala po siyang charging port na kasama. Dito, pocket lang po dito sa left side na medyo malalim din naman po. Okay, sukatin nga natin. Kaya yan, sa anong size ito? 6-inch na cellphone. Kaya medyo labas yung kanyang dulo. Dito sa isa, check natin sa Mio Gear. Dito lubog ho yung ating cellphone. Ayan, mas malalim siya. Pareho pong pure analog yung kanilang mga meter display. Unahin po natin dito sa Mio Gear. Basic information na kailangan natin, kompleto naman. Yung kanya pong speedometer, odometer, fuel indicator. And then dito po sa taas yung kanyang turning signals, check engine sign, eco sign, at saka high beam, low beam sign. Okay, dito naman po sa MIUI 125. Almost the same po siya. Speedometer, odometer, fuel indicator, high beam, low beam sign, eco sign, then turning signals, check engine sign. Sa features and button po ng Mio Gear, okay lang dito po sa left side yung kanyang high beam, low beam, then turning signals, horn, and then ito, yung dapat na pwesto po ng S o yung stop and start system, pero syempre standard lang po ito. Okay lamang po sa lighting system ng Mio Gear, meron po siyang hazard lamp para sa safeness natin, and then electric starter push button. Okay, dito po sa MIUI, ayan, nagsosolo yung kanyang electric starter push button. And then dito po sa kabila, yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, saka horn. And then mas maganda po ang shape ng side mirror ng Mio Gear. Ayan, medyo may patulis siya dito sa edge niya. And then dito po sa MIUI, round shape lang po siya. Okay, tumitimbang po na 92 kilos dito po sa curve weight ang MIUI 125. Meron po siyang ground clearance na 135mm at 750mm naman po na seat height. Mas mabigat naman po ng 4 na kilos sa curve weight ang Mio Gear 125. Meron po titimbang na 96 kilos. Then sa ground clearance, nasa 135mm. At sa seat height po, 750mm. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Air-cooled po ang kanilang parehong cooling system. Then, pareho po silang fuel injected na sa kanilang fuel supply system. 125cc displacement. Dito po sa Mio Gear 125, meron po siyang maximum power na 7 kW at 8,000 RPM and maximum torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. At dito naman po sa MIUI 125, ganun din po, 7 kW at 8,000 RPM sa kanyang maximum power and 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Muntik na nating makalimutan yung kanyang mga wheels. Okay, dito po, naka size 14 po yung kanyang mag wheels na aluminum. Yan, glossy black, wala po siyang decals. Dito naman po sa MIUI, ayan, meron po siyang decals dito sa kanyang mags. Yan, glossy black din po siya na aluminum, na size 14 din po kanyang wheels. Okay, dito po sa front tire, meron pong size na 80x80x14 ang Mio Gear 125 na IRC po na tubeless ang ginamit. At dito naman po sa MIUI, meron pong size na 70x90x14. IRC tire din po siya na tubeless. And then sa braking system po, almost the same din sila. Naka-single disc at single piston caliper dito po sa front brake at naka-telescopic fork na front suspension. Ganon din po dito sa Mio Gear na single disc, single piston caliper, and then telescopic fork na front suspension.
And then single-sided shock po sa kanyang rear suspension. Na meron pong drum sa rear brake. At meron pong sukat na 80 by 90 by 40 ng kanyang gulong dito sa rear. And then dito naman po sa Mio gear. Okay, ganun din po, single-sided shock na meron pong 100 by 70 by 40 ng kanyang rear tire. And then drum din po ang kanyang rear brake. Mga ka-riders, para sa mga interesado po, ito po ang kanilang mga requirements. Sa kukuha po, kailangan ng 2x2 pictures, 2 valid ID, marriage contract or birth certificate, PIN number, payslip or yung certificate of employment. And then sa co-maker, and almost the same po sila na requirements. Located lang po ang Unimar Pila branch dito po sa Puroctos, Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Meron po silang contact number na 0917-790-9953. At kung busy naman po tayo, pwede niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook account na Unimar Pila. Pwede rin po kayo mag-apply through online message pages lang po sa kanilang FB account. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Kalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito. Kay tagal na